Silipin muna natin ang sitwasyon dyan sa PITX dahil dagsa na rin sa bus terminals ang ating mga kababayan ngayong unang araw ng Undas Holiday Weekend para makauwi sa kanilang mga probinsya. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula kay MJ Salcedo. MJ? Yes, Neil, nandito nga tayo ngayon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX kung saan patuloy na nagdadatingan ang mga pasahero para umuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Undas. Bagamat mas marami nga yung mga bumiyahe ng mga pasahero kahapon, as of 11 a.m. this Friday ay umabot na nga sa 68,732 ang mga pasaherong naitala dito sa PITX. Ang mga ito ay papasok at palabas ng Metro Manila. Pero karamihan dito ay patungo nga sa iba't ibang mga probinsya o pauwi sa kanilang hometowns tulad nga sa Bicol Region, sa Northern Luzon at maging sa mga probinsya ng Laguna, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Mayroon ding mga bumiyahe rito patungong Visayas at Mindanao. Nakausap nga natin kanina si PITX Senior Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa kung saan siniguro niyang may sapat na mga bus para ma-accommodate ang lahat ng mga pasahero ngayong travel rush. Aniya, kung sakali mang magkaroon ng challenges sa supply ng mga bus, nakaantabay ang LTFRB upang mag-issue ng special permits para sa additional buses. Mula October 27 nga hanggang October 30 ay nakapagtala na ang PIT ng 749,233 passengers. Mula rito, 188,624 ang bumiyahe noong October 27, 181,090 naman noong October 28, 185,051 noong October 29 at 194,468 noong October 30. Ang daily traffic na ito, Neil, ay mas mataas kumpara sa 160,000 passengers na naitala nila on a regular day. Inaasahan ding magpapatuloy ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa PITX hanggang sa matapos ang Undas. MJ, sa pag-ikot-ikot mo dyan sa PITX, ano yung mga naobserbahan mo? Meron ba nga pagsisikip dyan? Meron ba tayong enough na mga upuan dyan para sa ating mga kababayan na naghihintay pa ng kanilang bus? Yes, Neil, as of 8 a.m. nga ay nandito na tayo sa PITX at kung makikita nga natin na enough naman yung mga upuan para sa mga pasahero natin dito na accommodate din nila, and then meron din dito mga nagpapatrol na from MMDA, from Pulisya rin, kung saan pinapanatila nila yung seguridad nga dito. At sabi nga rin ng PITX kanina na nakausap natin, may na-confiscate na nga raw sila ng 120 na items na ipinagbabawal nga dito, tulad nga yung mga flammable objects and yung mga sharp objects nga tulad ng mga gunting, ng mga itak, at ng mga kutsilyo. Kaya naman, yun din yung isa sa mga panawagan ng pamunuan dito sa PITX na wag daw sanang magdala ng mga ganoong mga bagay dito upang masiguro rin talaga yung seguridad ng ating mga pasahero, Neil. MJ, pwede mo ba ikwento sa ating mga nanonood ngayon kung what they can expect kapag nakarating sila dyan sa PITX? Perhaps you can describe kung paano yung security measures na asahan nila pagdating nila dyan. So ayun nga, Neil, tulad nga ng ating naobserbahan kanina, pagpasok pa lamang dito sa PITX nga na building, mayroon ng mga pila talaga dahil nagdadagsaan pa rin yung mga tao. May mga pila and then ayun na yung security upang i-check yung mga bag ng mga pasahero upang matiyak nga na walang mga pinagbabawal na items na maaaring makasakit sa ibang mga pasahero. And after that, ayun, pwede na sila, sabi rin ni PITX ng management kanina na nakausap natin, ay pwede pa rin silang mag-walk-in para makauwi sa kanilang mga probinsya. Tuloy-tuloy naman itong MJ, yung mga biyahe ng bus pupunta sa mga probinsya kahit hanggang bukas, November 1. Dahil baka meron tayong mga kababayan nahahabol pa lamang sa pag-uwi bukas. Yes, yun yung siniguro sa atin ng PITX kanina na pwede pa silang humabol ngayong Undas kahit daw bukas, sa November 1, November 2, ganyan. Pwede pa raw silang makahabol dahil talagang pinaghandaan daw nila itong Undas na travel rush ngayong taon. Kaya naman may sapat daw talaga at wala pang naitala na talagang fully book na hindi na lahat ng tickets ay available pa rin, Neil. Okay, maraming salamat MJ Salcedo.